Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito tayo sa isang magandang lugar ng Angas, Butag, Bulan, Sursugon. Isa pong residensya ng ating kapatid na si Sister Marilyn Abayon Lee na kamakailan tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. At ngayon po ay pakikinggan po natin ang kanyang napakagagandang mga testimonya kung paanong naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay at kung paanong siya tinawag ng Panginoon sa katotohanan. Sana po ay makaka-inspired ito sa inyong lahat ng mga manonood at sa mga kapatid na magpatuloy sa inyo pong pagtatalaga sa integrated evangelism lifestyle at sa total member involvement na ang bawat kapatid ay magdadala ng katotohanan sa kanyang kapitbahay, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan. At sa huling mga araw na ito ay makikita po natin ang gawa ng banal na espiritu na siyang the best para po sa ating panahon ngayon. Ngayon po ay tatanungin natin si Sister Marilyn, ano ka po dati bago ka naging Seventh-day Adventist? Maaari po ba ninyong inyo ding ipahayag kung dahil alam ko na ang inyong pamilya ay nasa Hong Kong. Ano ka po dati nung ikaw po ay nasa Hong Kong? It was 1987, pumunta ako ng Hong Kong, domestic helper, OFW. So pag dating ko doon, syempre trabaho para sa pamilya, ikakaunlad ng pamilya. So puro trabaho. Yung nasa puso ko si Lord Jesus, ang best friend ko. Siya ang katuwang ko sa lahat, sa maging sa lakas. Kasi itong kalakasan natin galing sa kanya, talino at ating paghinga. So siya ang lagi kong kasama. So and then pagdating ko ng Hong Kong after 3 years, so nakamit ako ng Chinese. So naging mister ko siya, napangasawa ko siya. Pero nang pagdating ko doon, there is an accident nangyari sa buhay ko na talagang hanggang hindi ko makalimutan. Pagbaba ko ng bus, kasi day off ko noon, first day off ko ng pagdating ko sa Hong Kong. Pagbaba ko ng bus, talagang na-hit and run ako ng taxi. So, akala ko wala na, katapusan ng buhay ko. May mga taong naka-witness sa pangyayari. So, inano nila na parahin nila yung taxi na hindi siya dapat magtumakbo. So, on that time, nakita ko na andyan, yung tinulungan ako. Pero lahat yun ay parang nawala, naging ako na sa pagtulong lang sa pamilya. Sabi ng mga Pilipina, ay kawawa yung batang yun. Edi, sabi niya, patay yun, tanggal ang ulo ng kamay. So, pero naririnig ko sila lahat sa paligid. The next day, nag-take ako ng lift, yung escalator. Sabi, ay, buhay ka pa pala. Katapos niya, nakapag-asawa ko. Ayun, bumalik dito sa pamilya. Kasi syempre, ito ay talagang lugar, bansa natin, Pilipinas. So, kailangan nakapag-asawa man ako doon, umuwi pa rin dito para tumulong sa pamilya, sa mga magulang. So continuously ang pag-suporta ko sa magulang ko, kasi mahal na mahal ko ang pamilya ko. Although na nakapag-asawa ako ng taga-ibang bansa, hindi mo pwedeng pabayaan ang pamilya mo na sila ay naghihirap, ikaw ay masaganang buhay. Hindi naman talaga mayaman ang asawa ko. Yung bang nagtrabaho lang siya sa gobyerno, government employee siya. Ako naman nagtrabaho rin. Once na naging resident ka ng Hong Kong, pwede ka na magtrabaho kahit saan lugar, sa mga shop or either kung anong mga established na company, pwede kang magtrabaho kung ano yung natapos mo. So ganun ang nangyari. Sa tulong ng Panginoon, talagang pinagpala niya tuloy-tuloy. So one day, nanaginip ako na sabi niya, anak, mamili ka. Sabi ko, ano po Papa ang pipiliin ko? Sa panaginip ko yun. Sabi niya, mamili ka. Yung pamilya mo o yung paggagamot. Yung gusto niya ako gamot na ganun. Sabi ko, ano po yung paggagamot? Di po ba pag magagamot, hindi ka pwede hingi, hindi ka pwede Sabi niya, oo, mahirap ang mama ko, mahirap ang mga kapatid ko. Gusto ko po sila pa matulungan. Siyang kinakausap ko lagi. Sabi ko sa kanya pa, hindi pa po pwedeng, nakiusap ko sa kanya, pwede tayo mag-request eh. Sabi ko pa, pwede pong magtatrabaho muna ako, kikita muna ako, tapos tutulungan ko muna mama ko, masuportahan ko muna yung ng mama ko, yung
pangangailangan. Tapos yung sa financial, sa mga kailangan nila sa buhay. Mga kapatid ko, kasi sobrang hirap talaga sa probinsya namin. Wala pa. Nakita mo naman nung umalis ako. Talagang walang-wala. Sabi, yun ang wish ko lang po sa'yo. Talagang tutulungan ko muna ang pamilya ko bago ko siguro magagawa yung pinagagawa mo sa akin. So, which is nagkipag-comment pala ako sa kanya ng ganun. Pero which is nakalimutan ko na yun. Kasi binigyan niya ako, kumbaga, inano niya muna ako na maghanap buhay para sa pamilya, tutulong sa mama, ganun. So, parang na wala ako. And then, nung it was 2018, so just 2 years ago lang 2018, nabaptize ako sa born again Christian. Born again Christian. Kasi, kapatid ko, yung nasa Maynila, CLF Christian Living Fellowship. Sa Mandaluyong. So, yun ang napasukan. Kasi kapatid ko, doon sila nagta-church. Sinabi ni Lord Jesus kay Nicodemus na, just be born again. Pag born again ka, doon mo malalaman lahat ang katotohanan. So, nabasa ko yun. Nag-start lang ako magbasa ng Bible. It was 2018. And then, first pa na pagbukas ko ng Bible, puro mga pangalan ang nabasa ko sa Bible. So, klinos ko muna yung Bible na yun. Klinos ko siya. Puro pangalan. So, hindi ko muna inuna ang Genesis. 'Di ba? Genesis to Revelation. Pero binuksan ko, pagbukas ko lang sa kanya, talagang puro pa pangalan. So, hindi pa ikaw talaga nakapokus na inaano ko agad ka ng Holy Spirit, no? Tapos, klinos ko yun in 7 days, 1 week. Klinos ko yun, hindi ko yung binuksan na balikan sa nung ma-aksidente itong mister ko. Then, it was 1996 na aksidente siya sa motor kasi may motor siya. Nagmumotor. Parehas kami, nag-aangkas na ako sa motor niya. First na aksidente kami parehas magkasama. So, walang nangyari. Naligtas kami noon kasi gas-gas lang. Walang problema. Pangalawa, talagang ang aksidente niya ay grabe. So, talagang kala ko mamamatay na asawa ko noon. Pero pinag-pray ko yung kay Lord na talagang makaligtas siya kasi kailangan siya ng pamilya. Maliliit pang mga anak ko. So, that time, niligtas niya ang asawa ko kasi nasa hospital noon. Niligtas niya hanggang sa nung siya, naka-recover. Pero hindi kilala ng pamilya ko ang Lord Jesus. Siya na nagbigay sa atin ng buhay, hindi niya kilala. Ang alam lang niya sa buhay niya is yung mamuhay ng maayos, pero hindi niya kilala na ang nagtubos ng kasalanan natin lahat si Lord Jesus. Hindi niya ino-honor. Ang ano niya is, kasi sa kanila talaga Buddhist, yung mga paniniwala ng Chinese, kasi siya ay Chinese, Hong Kong siya. So yun ang believe nila. So hindi mo yun maiaalis kasi talagang yun ang kanyang paniniwala, which is yun lang ang pinagpipre ko kay Papa God na one day madala ko sila, pamilya ko, madadala ko sila. Napakagandang experience. Paano po ninyo nakilala ang mga turo na pinaniniwalaan po ng Seventh-day Adventist Church? Yes, yun po. Itong pangyayari ay siniko sa Papa God. Talagang ituro mo sa akin ang tunay na dapat na madala ko rin ang aking mga kapatiran, na ikaw ang mag-guide sa amin ng katotohanan na para magawa ko yung kabanalan, yung ayon sa kagustuhan mo lamang, hindi yung sa tao, sa mga kapatid ko, pamangkin ko, whatever. Gusto ko yung last November 1st lang, nag-wish ako pa, gusto kong malaman kung ano talaga yung totoo na guide. Sabi niya, nangusap sa akin na, anak, binigay ko na sa'yo, pinadala ko na sa'yo yung tao na ginamit ko para sundan mo, para umano ka sa kanila, para sila ang maging tunay mong guide na madadala mo ang mga kapatiran mo. Sabi ko, alin po yun? So, siyempre, nakikipagtanong ako with sa sarili ko. Tapos sabi niya, yung itong pandemic na nangyari, sa na to, is talagang pinayagan ko na para mangyari na mabisita ka dito ng mga sugo ko. Sabi ko, okay. Tapos, siyempre, talagang pag-iisipan mo ng gusto. Sabi ko, naalala mo kung paano ko gamitin yung pamangkin mo na si Junior Marantal. Sabi ko, opo.
naalala ko. So, siyempre, between me and him, nangungusap talaga ako sa kanya ng todo. So, naalala ko. So, yung sabi niya, hindi aksidente na nangyari yung pinayagan ko. Sila ay dinala ko para mapuntahan ka. Okay. So, yun, doon na nag-umpisa. Pero pinatigas ko pa rin yung puso ko. Kasi sinaalang-alang ko yung kapatid ko, pamangking ko, which is hindi naman dapat. Kasi sabi niya, anak, sino ba nagbigay sa iyo ng kalakasan mo, talino mo, at hininga mo? Di ba tanging ako lamang? Palagi mo akong kinakausap, papa mo ako, pero nasaan yung faith mo ngayon? Bakit mukhang naaano ka, nagiging lukewarm ka, nawawala? Ano ang nagiging hindrance sa'yo? Ano ang nagiging nawawala? Sabi ko, okay. So, balik ulit ako. Talagang nag-kneel down ako. Nirepent ko talaga. Kahit nag-whip ako, talagang niluha ko. Patawarin mo ako pa kasi naligaw na naman ako. So, nagkaroon ako ng pag dadalawang isip na naman. Kasi sinasaalang-alang ko ang mga flesh. So, yung kapatid, yung pamangkin, which is hindi dapat. Sabi ko, oo nga papa, I don't care kung ano ang masasabi nila sa ganito, kasi pinag-uusapan behind at your back na pag-uusapan ka na ganito, bakit hindi sabi, alisin mo yan, just focus on me. Sabi ko, okay pa, kailangan nakapokus ako sa iyo. So from that day na talagang sabi, wala kang titingnan o sino pa man sa mapamangkin mo, kapatid mo, whatever, wala, ako ang susundin mo kung talagang ikaw ay susunod sa gusto ko. Lord Jesus, patawarin mo ako. Tapos yun, talagang nag-decide ako. The next day, kinausap ko yung pamangkin ko. Hindi ito kahit man sino sa inyo, whatever, ito between me and him. Between the Father, Jesus Christ and me. Talagang itong nagbigay lang sa akin ng buhay, kalakasan, talino, at paghinga. Siya lamang. Kasi walang ibang liligtas sa atin kundi siya eh. Siya ang buhay natin. Wala akong mangyari sa buhay ko, walang makakatulong sa akin, kundi siya rin mismo. Kaya, ito para hindi maligaw ang iba kong mga kapatiran, ako ngayon ang gagamitin ng Panginoon na maging ilaw, na sila ay madala rin sa kaliwanagan. Na ito ang totoong pakikipagrelasyon sa Panginoon, sa ating Ama. Na ang Seven Adventist, dito ko nakita, dito pinaliwanag sa akin, hanggang ito ang true na dapat tahakin. Kasi ito talaga ang Sabat din na tinatawag is pang 7 araw nating susundin, at ang mga bawal na kinakain natin kasi para rin sa kabutihan natin eh. Yun ang ko nung mabasa ko sa Leviticus sa Bible, na talagang yun ang dapat natin sundin. Madala ko yung mga anak mo sa tamang daan, sa tamang pamamaraan kung paano kasambahin, paano gumawa ng kabutihan, at maging banal. Encourage ko talaga sa mga kapatira na mag-isip, think about it. Kasi He is only the Father of us. He is the one who give us strength, knowledge, and wisdom. And with everything what we have in our life, it's belong to Him. It's from Him. Nothing else. We are nothing without Him. We are nothing. So napakaganda po ng kanyang mga karanasan ni May Marilyn So tatanungin po natin siya, mga kapatid at mga kaibigan, kung sa kanyang karanasan bilang isang bagong mananampalataya ng Diyos, sa lipunang kanyang ginagalawan, ano yung kanyang pangarap ngayon sa kanyang pananampalataya na tinamo mo ngayon? Ano po ang gusto mong mangyari sa pananampalataya mo po? Ibabahagi mo po ba ito? Ano po ang inyong gustong gawin para sa Diyos? Good question. Ang galing. Yes, ito na ang matagal kong hinihintay, na talaga kayo ang sinugo ng Ama natin sa langit na para ma-i-express ko to sa buong mundo, all over the world, na sana makinig, mapakinggan nila itong pinakahihintay ko, na it's about time na talagang i-spread natin ang testimony, ang words of God, na lahat tayo ay gagamitin. Gusto ko magpagamit sa Panginoon all over the world, na malaman ng lahat ang katotohanan. Dito ako gagamitin ng Panginoon sa kanyang kababalaghan, sa kanyang mga salita. It's about time na malaman ng lahat na ang mga kasalanan na ginagawa ng mga kapatiran natin, tulad ngayon ng mga nangyayari, babae sa babae, lalaki sa lalaki, abomination, maraming kasalanan ang nagagawa na sa mundo. Love one another. Diba nasa 1 Corinthians 13:13 yan? Nandyan yung faith, yung hope, charity, love. But the greatest one is love. Because if you have love,
You can love everything. You can forgive your parents. You can forgive your brother and sister. You can forgive who sinned against you, who done something to you. Nasa Luke 6:37 yan. Judge not, and you shall not be judged. Forgive, and you shall be forgiven. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you shall be forgiven. So, naandyan sa words of God. We must know everything in the Bible. Do good, love one another, forgive. Everything is in the Bible. So, yun po mga kapatid, no, napakagandang mensahe po noon na sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, gagawin natin iyon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At ngayon, napakaganda ho ng mensahe ng ating kapatid na parang binubuksan niya ang kanyang sarili para sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. At tatanungin natin siya ngayon. Siyempre po ay maninibago yung iyo pong mga kamag-anak, ang iyong mga pamangkin. Pero siyempre, kaluluwa din po sila na paglilingkuran natin, bibigyan natin ng mensahe. Ano po ang balak po ninyong gawin para sa kanila? Yes. Paliliwanagan ko sila. Yung hanggang sa madala ko sila kung will of God, will ng ating Ama, na kung sila ay gusto nila suriin ang katotohanan, malalaman natin ang katotohanan. Pawang katotohanan lamang ang nakasulat na hindi po palitan ni kahit sino man sa anak niya dito sa ibabaw ng lupa. Even though you are president, you have no right to change the words of God. Ngayon po, nandito po tayo ngayon sa kanyang residensya at sa baba po nito mga kapatid at mga kaibigan ay ang dating simbahan na kanyang kinabibilangan nang siya po ay nasa Jesus is Alive Church. So bago po siya nabinyagan sa Seventh-day Adventist Church, nasabi niya po na siya po ay kabilang sa Christian Living Fellowship sa Mandaluyong. Pagdating niya po dito sa lugar ng Angas Butag, ikaw po ay naging member din ng Jesus is Alive Church. Opo. So tatanungin po natin ngayon si Sister Marilyn kung ano po yung kanyang direksyon sa church na nasa baba. Ito ba ay kanyang binubuksan na magiging isang organisadong simbahan ng Seventh-day Adventist Church? Yes, of course. Oo. Magiging Seventh Adventist Church. This is the will of God. Because this is His place. He owned the place. It's not mine. Everything what we have in our life is belong to Him, belong to our Almighty Father. So this place is belong to our brother and sister. Everyone is welcome here, and you can enjoy the scenery, the lovely place. So everybody is welcome here. So ngayon po mga kapatid ay purihin natin ang ating pong Panginoon sa napakagandang karanasang ito ng ating kapatid. Ngayon matuto tayo sa kanyang buhay bilang isang kamanggagawa ng Diyos sa mga panahong tulad nito sa huling kapanahunan. At ngayon po ay tatanungin po natin siya kung ano po ang kanyang magiging mensahe sa mga taong hindi pa nakaalam po ng pabalita ng Diyos sa huling mga araw na ito, hindi pa nakaalam ng katotohanan. At tatanungin po din po natin siya kung ano yung kanyang magiging message para sa ating pong mga kapatid, no, na nasa pananampalataya na sa kanilang pagtatalaga, ano ang dapat nilang gawin sa mga panahong tulad nito. So yan po ibabahagi po ng ating bagong kapatid sa pananampalataya. Una po muna, Marilyn, ay sasabihin mo po muna ang mensahe mo para sa mga taong hindi pa nakaalam ng katotohanan, yung challenge mo po sa kanila. Then pangalawa po ay yung challenge mo po sa ating mga kapatid na minsan ho ay nanghihina pa sa kanilang pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Yes, ang masasabi ko sa lahat ng mga kapatiran na hindi pa nakakaalam kung paano mag-seek. So we have to ask directly to Him. Father, you are my guidance. Teach me how to become the true son, daughters of yours.